with care, though misfortunes be mine to share. I'll never forsake my Lord. I'll never forsake the Savior. He has never forsaken me. Keep his sheltering arm, I am safe from all harm. I'll never forsake my Lord. Though the tender in efforts hold, or in subtlety as a hold, should essay to allure my soul, I'll never forsake my Lord. I'll never forsake the Savior. He has never forsaken me. Neath his sheltering arm, I am safe from all harm. I'll never forsake my Lord. Though so helpless I cannot see what the future may hold for me, Jesus knows and my guide will be. I'll never forsake my Lord. I'll never forsake the Savior. He has never forsaken me. Neath his sheltering arm, I am safe from all harm. I'll never forsake my Lord. Your only Son, no sin to hide, but you have sent him from your side to walk upon this guilty sod and to become the Lamb of God. O Lamb of God, sweet Lamb of God, I love the holy Lamb of God. Oh, wash me in his precious blood, my Jesus Christ, the Lamb of God. Your gift of love they crucified. They laughed and scorned him as he died. The humble King they named a fraud and sacrificed the Lamb of God. O Lamb of God, sweet Lamb of God, I love the holy Lamb of God. Oh, wash me in his precious blood, my Jesus Christ, the Lamb of God. I was so lost, I should have died, but you have brought me to your side, to be led by your staff and rod, and to be called a Lamb of God. O Lamb of God, sweet Lamb of God, I love the holy Lamb of God. Oh, wash me in his precious
precious blood, till I am just a lamb of God. Many times in my childhood, when we traveled so far, by nightfall, how weary I grow. Father's arms would slip round me, and gently he'd say, my child, we're going home. Going home. I'm going home. There is nothing to hold me here. I've caught a glimpse of that heavenly land. Praise God, I'm going home. Now the twilight is fading, the day soon shall end. Lord, I get homesick the farther I roam. Oh, but the Father, He has led me each step of the way, and now I'm going home. Going home. I'm going home. There is nothing to hold me here. I've caught a glimpse of that heavenly land. Praise God, I'm going home. Praise God, I'm going home. Magandang gabi mga kapatid. So, Martes po ng gabi ngayon. At ngayon po ay ating pagkakataon muli na tayo po ay magkasama dito po sa pag-aaral po sa salita ng Diyos sa pamagitan po ng Facebook. Ito po ang ating magandang paraan na maikalat din po natin ng salita po ng Diyos. Anyway, halos lahat po ng mga tahanan po ngayon na mayroong internet. Siyempre, maliban lang po sa mga liblib na lugar at yung lugar na wala pa rin internet. Pero majority po ng bansa po natin meron na pong access sa internet. So, magandang paraan po itong pangaral po tayo sa pamagitan ng internet. So, batiin po natin ang ating mga kapatiran sa iba't ibang lugar. Sa ating pong pinakadulo, ating mga kabsat, na ibang ngarabi, kanta kayo amin, kakabsat. Sa ating pong mga kapatid, kaibigan sa may Pangasinan, saan po yung aking
Pinsan po sa Orbistondo, Masanto sa Labi, at si kayo namin sa ating po mga katugangan na sa may Bicol Region. Diyos marahin na banggi sa Intugabos. At sa ating po mga kapatid dyan sa may waray-waray na po, sa Leyte, maupay na gabi sa ating mga kabugtuan. Bugto sa kapatid. Sa ating po mga kaigsuonan, maayong gabi sa inyong tanan, maigsuon. At siyempre kung kayo po ay Tagalog, magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Kung kayo po ay Indonesian, salamat malum. Kung kayo po ay Malaysian, salamat prekang. Magkakahawig po ang kanilang ang ating po mga salita na po. Sa Indonesian, pag-welcome, salamat datang ka. Sa amin pong salita, yung datang ay dumating. Parang sa Kapampangan po sinasabi, salamat dintang ka sa aming wika. Sa kanila, yan ang welcome. Salamat datang ka. So sa gabi pong ito, ang ating pag-aaralan po ay patungkol sa ikatlong sukat ng Espiritu Santo. Ayun po yung ikatlong measure of the Holy Spirit. Doon po sa mga nakarang pag-aaral po natin, pinag-aaralan po natin ang unang sukat, yun po yung bautismo sa Espiritu Santo. Na ito po ay binigay sa 2 pangkat lamang ng mga tao, ang mga apostol, upang magkaroon sila ng kapangyarihan may pangalang Ebanghelyo sa buong sanglibutan, at ang sangbayan ni Cornelius na kauna-una mga hentil na naging mga Kristiyano, upang mapatunayan na mga hentil ay meron na rin karapatang maligtas sa pamamagitan ng Ebanghelyo. At ang kalawang sukat na ating pinag-aralan ay ang laying on the Apostles' hands measure. Ibig sabihin, kaloob po ng Espiritu Santo ay naibibigay sa pagpapatong ng mga kamay ng isang apostol. Siyempre, by common sense, kung sa pamagitan po ng kamay ng mga apostol, ibinibigay ang kaloob ng Espiritu Santo, yung miraculous gifts of the Holy Spirit. Wala lang pong mga apostol. So wala na rin pong miraculous gifts of the Holy Spirit. Ang pinaka-natural po na sukat na ibinigay sa mga Kristiyano ay ang indwelling measure of the Holy Spirit. In other words, nananahan sa atin ang Espiritu Santo. Ito po isang paksa na kuminsan ay mahirap maunawaan. Kasi makikita natin mamaya, may dalawang pananaw sa bagay na ito. May naniniwala na Espiritu Santo ay literal na nananahan sa ating mga katawan. O sa English, yan tinatawag na literal bodily indwelling of the Holy Spirit. O kaya yung pangalawang pananaw, ang Espiritu Santo ay nananahan sa atin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. In other words, the Holy Spirit indwells in us through the Word of God. Yun ang pangalawang pananaw. So yun po ang ating bibigyan pansin po sa ating pag-aaral po sa gabing ito, the indwelling of the Holy Spirit. Maliwanag po sa banal na kasulatan na itinuturo ng Espiritu Santo yung nananahan sa mga Kristiyano. Walang question doon. The scriptures teach that the Holy Spirit dwells in Christians. Walang problema doon. Yan itinuturo ng banal na kasulatan. But ang tanong, the question is, how does the Spirit dwells? Paano nananahan sa atin ang Espiritu Santo? Yun po isang tanong. Hindi natin kina-question yung pananahan ng Espiritu Santo. Marami tayong mababasa sa Bagong Tipan na ang Espiritu Santo po ay nananahan sa mga Kristiyano. We read of many verses in the New Testament that say that the Holy Spirit dwells among Christians. Ano po? Halimbawa, dito po sa Romans chapter 8, verse 9, ito po isang maliwanag na talata. Hindi natin pwedeng labanan po ito. Ito'y salita ng Diyos. Kailangan nating paniwalaan. Dito po sa ating wika, dito po sa Biblia, yung bagong ang Biblia po, ano po? Ang Biblia, yung bagong Biblia.
Hindi po yung lumang salin, ano po, yung revised. 2000 nata ito, 2000. 2001. Ang Biblia 2001. Ito ang makasulat. Ngunit kayo'y wala sa laman, kundi nasa Espiritu. Yamang nananatili sa inyong Espiritu Santo, subalit kung sino may walang Espiritu ni Kristo, siya hindi sa Kanya. So ito'y maliwanag na ang Espiritu Santo na nananaan sa atin. But you are not in the flesh, but in the Spirit. If indeed the Spirit of God dwells in you. Now, if anyone doesn't have the Spirit of Christ, he is not His. So, yung sabihin, the Spirit of God dwells in you. Sinasabi sa atin, Espiritu Santo ay nananaan sa atin. Na kung walang Espiritu sa atin, hindi tayo sa ating Panginoon. Maliwalag ko yun. Ang Espiritu sa atin nananaan sa atin. Pangalawang talata, napakarami po. Kung ating babasahin lang isa-isa, maubusan tayo ng oras. Dito po sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19. Or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not of your own? So sinasabi, hindi ba niyo nalalaman ng inyong katawan ay ang templo ng Espiritu Santo na nasa inyo? Na binigay siya galing sa Diyos at hindi na kayo sa inyong sarili Kanya. Dahil tayo binili sa halaga ang dugo ng ating Panginoon. So, the Scripture teach that the Holy Spirit dwells among Christians. The question is, how does He dwell? Paano siya nananahan sa atin? Ito po ay critical. It's very critical that we know the truth kung paano po nananaan ng Espiritu Santo sa atin. Bakit? Dahil may mga nagtuturo na kailangan siyang manahan. There are those who teach that the Holy Spirit has to dwell literally and bodily. Ito po ay yung turo po ng mga Calvinist. Mga Calvinistic denominations, halimbawa po yung the Baptist Church, Presbyterian Church, at tayo po sa kaibigan ko na si Brother John Bautista, kahit po yung Methodist Church, they are Calvinist. Naniniwala sila sa tulip, yung po limang aspekto ng Calvinism. Isa sa mga tinuturo nila ay tinatawag na irresistible grace, yung biyaya na hindi mo kanya malalabanan. Ang biyayang ito ay sinasagawa sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nananaan sa isang Kristiyano nananaan sa isang tao upang siya ay magkaroon ng pananampalataya upang siya ay maligtas. In other words, the irresistible grace works by the Holy Spirit who bodily dwells in a person predestinated to be saved by God, to effect faith in Him so that he will be saved. Kasi ang ayon sa turo ng mga Calvinist, yung letter T, total inherited depravity, na namana natin ng kakulangan, na naman natin isang totally corrupt nature. Ibig sabihin, namana natin isang talagang sukdulang kakulangan, na wala tayong kakayahang gawa ng mabuti. Wala tayong kakayang maunawaan ang salita ng Diyos. Ito po'y galing doon sa total inherited depravity. So ito po'y nakabase sa tinatawag lang personal predestination. Ibig sabihin, pumili ang Diyos ng ilang mga tao na maliligtas. So, kung siya pumili ng mga tao maliligtas, kailangan niyang iligtas yung mga tao niyo. Kaya nga po, pang ginagawa ng Diyos, sinusugan yung Espiritu Santo sa taong yun upang siya'y makapanampalataya, upang siya'y maligtas. So, yun ang isang paniniwala na ang Espiritu Santo yung nananahan literally sa katawan ng isang tao. Ngayon, sa mga Churches of Christ, kung meron po kayong libro, The Gospel Plan of Salvation, na napakaganda. Until pumunta ka sa kapitulo, kabanata tungkol sa Espiritu Santo. Ito po yung aklat na ginawa ni T.W. Branch. Marami po akong natutunan sa aklat na ito. No? Ako'y
bata pang Kristiyano. Basically, nilalaban ni T.W. Prince ng Calvinism. Sila naniniwala, ito yung mga Kristiyano, pero naniniwala sila sa Espiritu Santo na nanaan sa katawan ng isang Kristiyano. Pero hindi sila naniniwala para sa magkaroon ng pananampalataya. Naniniwala lang sila yung mga talata na sinasabing ang Espiritu Santo na nanaan sa isang Kristiyano. Naniniwala sa literal yun. Nananaan ang Espiritu Santo sa katawan ng isang Kristiyano. Yun ang unang pananaw ng Espiritu Santo na nanaan sa katawan ng isang Kristiyano in a literal sense. May pangalawang pananaw that the Holy Spirit dwells in a Christian through the Word. Na Espiritu Santo na nanaan sa isang Kristiyano sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So ito yung sa magandang pag-aaral. Pag naunawaan po natin ito yung magandang maituro natin sa mga Calvinists. Dahil sila naniniwala in a literal bodily dwelling of the Holy Spirit. Ang Espiritu Santo yung nakatira literally sa katawan ng isang Kristiyano, isang tao. So, ano ang ibig sabihin ng indwell? Literally, ang ibig sabihin ng indwell ay tumira sa isang tirahan, to inhabit an abode. So, ikaw po'y tumira sa isang lugar. Yun ang ibig sabihin ng indwell. Pero sa Panalaksulatan, hindi ito ginagamit palagi sa ganitong kahulugan. In other words, pag nababasa natin sa Biblia, ang salitang indwelling, hindi ibig sabihin na isang literal, isang nakatira sa isang lugar. Kapag tumingin po tayo, maraming mga bagay ang nananahan sa isang tao. For instance, ang kasalanan ay nananahan sa isang tao. Sin dwells in a person. Ibig sabihin ba, mayroong kasalanan nakatira sa'yo? Ito po isang personification. Ang kasalanan po, hindi naman persona yan. Ay ibig lang sabihin ng kasalanan, tayo lumalabag sa kalooban ng Diyos. Nakatira ba sa isang tao yan, literally? Bisahin po natin sa Romans chapter 7, verse 17. Sabi rito, but now, pagkaraw kayo nagkakasala, sabi ni Apostle Paul, nung siya'y nasa ilalim pa ng kausan ni Moises. But now it is no longer I who do it, but sin that dwells in me. Ang sinasabi ni Apostle Paul, kaya nagkakasala kanya, dahil ang kasalanan nananahan sa akin. So, ang katanungan po dyan, meron bang kasalanan na nananahan kay Apostle Paul? Wala, di ba? Walang literal na kasalanan na nananahan sa kanya. Pero ang ibig sabihin ng kasalanan na nananahan upang kayo magkasala ay maliwanag po sa Romans chapter 8, verse 6 hanggang verse 11. Ito po ang ating mababasa. Pag ang kasalanan po ay nananahan sa atin, ang ibig sabihin ng ating kaisipan, ang ating pag-iisip ay nakatuon sa paggawa ng kasalanan. Dito sa Romans chapter 8, verse 6, for to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. So meron po dalawang klaseng kaisipan. Ang isang kaisipan na nakatuon sa mga bagay na makasanglibutan, at isang kaisipan na nakatuon sa mga bagay na spiritual kanya. Because the carnal mind is enmity against God. For it is not subject to the law of God. Sabi sabihin, kung ang kasalanan na nanaan sa atin, hindi ka nagpapailalim sa kautusan ng Diyos. Nor indeed can be. Sabi, pag ang kaisipan mo'y nakatungo sa pangkasalanan, hindi ka talaga susunod sa kalooban ng Diyos. Imposible yun. So then, those who are in the flesh cannot please God. Pag ang iyong kaisipan ay nakatungo sa mga bagay na kasalanan, ang ginagawa mo yung mga bagay na ayon sa laman. Kanya. Sabi ni Apostle Paul. But you, mga Kristiyano na taga-Roma, are not in the flesh, but in the Spirit. If indeed the Spirit of God dwells in you. Now, if anyone doesn't have the Spirit of Christ, is not his, yung binasa natin kanina. And if Christ is in you, so magpapasim po natin, hindi lang Espiritu Santo nasa atin, but si Kristo. If Christ is in you, the body is dead because of sin, but the Spirit is life because of righteousness. But if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you,
He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you. Ang point po nito, yung salitang ang kasalanan na nanangal sa akin, kanya. Ang ibig siya, ang iyong kaisipan ay nakatuon sa mga bagay na kasalanan. Pagka ang Espiritu sa atin na nanangal sa atin, tayo nakatuon sa mga bagay na ayon sa Espiritu. Na ito'y ayon sa kanya mga salitang ipinahayag sa atin. So, yun po makikita natin. So, dito rin po sa Ephesians 5, Colossians 3:16. Ito'y basahin po natin. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Question, ang salita ba ni Kristo ay literal na nanaan sa ating mga katawan? Hindi, di ba? Hindi nang ibig sabihin ni Apostle Paul. Pero ang magsalita ng Kristo ay nananaan sa ating kanya. So, yun po isang bagay na isipin po natin. Hindi literal na nananaan sa atin ang salita ng Kristo. Mamaya, papaliwanag po natin paano yun. Dito po si Kristo po ay nananaan sa atin. Dito sa Galatians chapter 2 verse 20, ito po yung sabi ni Apostle Paul. I have been crucified with Christ. It is no longer I will live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Ang sabi ni Pablo, ako'y napakong kasama ni Kristo, siya nabautismohan, di ba? Hindi na ako nabubuhay, si Kristo nabubuhay sa akin. At ang buhay na akin, nabubuhay ngayon, kinabubuhay ko sa pananampalataya sa anak ng Diyos na umibig sa atin at binigay kanyang sarili para sa akin. So sinasabi ni Apostle Paul, si Kristo ay nananaan sa kanya. Ano ibig sabihin nun? Si Kristo ay nandun sa kanyang katawan? So again, makita natin dito literal, di ba? Sabi niya, si Kristo nananaan sa akin kanya. Dito po sa Ephesians chapter 3 verse 17, ipinapaliwanag po paano tayo nananahan kay Kristo kanya. That Christ may dwell in your hearts through faith, that you being rooted and grounded in love. Kanya. So dito sinasabi, si Kristo nananaan sa ating mga puso sa pamagitan ng pananampalataya. So hindi siya literal na nakatira sa ating katawan. Dito po sa John 15, 5-7, I am the vine, si Kristo nagsasalita, you are the branches. So si Kristo raw po ang puno ng ubas, tayo ang mga sanga kanya. He who abides in me, and I in him. So pasinin po ninyo, sino mang nananaan sa akin at ako'y sa kanya? Eh, imposible yun. So hindi to literal na nananahan ang ibig sabihin kasi tingnan mo, ang nananaan sa akin kanya at ako'y sa kanya. Eh sino talaga nananaan sa dalawa? He bears much fruit. From apart from me, you can do nothing. If anyone does not abide in me, he is thrown away as a branch and dries up. Sabi, katulad po ng isang, o sanga ng isang, alamang punong kahoy, sa pagkakataon nito, isang grapevine, ay kung matanggal ka doon sa puno ng ubas, ay talaga mamamatay yung sanga kanya. And they gather them and cast them into the fire, and they are burned. If you abide in me, and my words abide in you. So dito nakikita na natin sa mga talata pinag-aaral, paano nananaan si Kristo sa atin? Pagkakanyang salita ay nananaan sa atin. Ask whatever you wish, and it will be done for you. So si Kristo hindi literal nananaan sa atin. May isang paraan na nananaan sa atin. Sinasabi siya nananaan sa pamamagitan ng pananampalataya, siya nananaan sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ngayon din po ang Ama ay nananaan sa atin. Dito sa 2 Corinthians chapter 6 verse 16. And what agreement has the temple of God with idols? For we are the temple of the living God. Tayo raw po ang temple ng Diyos na buhay. As God has said, I will dwell in them and walk among them. I will be their God and they shall be my people. Ako'y mananaan sa kanila at lalakad na kasama nila. Ako kaya na magiging Diyos at sila ay aking magiging bayan kanya. May ibig sabihin ba,
nananahan sa atin ng Diyos, literally sa ating mga katawan. Ganon din po ang Ama at ang Anak ay nananahan sa atin. Dito po sa John chapter 17, o ang Ama ay nananahan sa Anak at ang Anak ay nananahan sa Ama. Paano yun? Literally, hindi posible yun. Ibig sabihin, mawawala na yung Anak, mawawala yung Ama. Kasi nananahan sila sa isa't isa. Dito po sa John 17 verse 21, that they all may be one, as you, Father, are in me, and I in you, that they also may be one in us, that the world may believe that you sent me. So, ang Ama ay nananahan sa Anak, Anak nananahan sa Ama. So, hindi na siya literal na paraan. At sa 2 John 9, ang Ama at ang Anak ay nananahan sa mga Kristiyano. Whoever transgresses and does not abide in the doctrine of Christ does not have God. He who abides in the doctrine of Christ as both the Father and the Son. So tayo po'y nananahan sa ni Kristo, ang Ama at ang Anak ay nananahan sa atin. So hindi sila literal nananahan sa atin, di ba? Ngayon din po sa 1 John chapter 3 verse 23 hanggang verse 24, chapter 4 verse 1. And this is His commandment, that we should believe on the name of His Son, Jesus Christ, and love one another as He gave us commandment. Now, he who keeps His commandments abides in Him. So, tingin mo, paano nananahan, sabi nito, ang Ama sa atin? Pag ginagawa natin kanyang mga kautusan. And He in Him. Pag ginagawa ng isang Kristiyanong kautusan ng Ama, ang Ama'y nananahan sa Kanya at sinananahan sa Ama Kanya. And by this we know that He abides in us, by the Spirit whom He has given us. Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits whether they are of God, because many false prophets have gone out into the world. Ang salitang spirit, hindi lang mo tumutukoy sa katotohanan doon sa kanyang kalikasan bilang espiritu. Kundi ang salitang spirit ay ginagamit sa banal na kasulatan bilang tagapagturo. Ito ang dahilan bakit sa Ephesians chapter 4, hindi po ka nagkakamali sa verse 4, sinasabi there is one spirit. Hindi ibig sabihin ng there is one spirit, si Kristo hindi espiritu at ang Ama hindi espiritu. Sila ay nasa kalagayan ng pagiging Diyos, so sila ay mga espiritu. Hindi sila physical na mga nilalang, di ba? Dito sa Ephesians chapter 4 verse 4, there is one body and one spirit, just as you are called in one hope of your calling. Bakit one spirit? Sapagkat meron tayong isang tagapagturo, tagapagpagin ng katotohanan ng Espiritu Santo. Kaya dito natin malalaman bakit ang Espiritu Santo nananahan sa ating mga Kristiyano. Dito sa mga talatang binigay natin tungkol sa pananahan, hindi literal na nananahan. Hindi literal ng kasalanan nananahan sa atin. Hindi literal ng salita ni Kristo nananahan sa atin. Hindi literal si Kristo nananahan sa atin. Hindi literal ng Ama'y nananahan sa atin. Hindi literal yun. Dahil pag literal, imposibleng mangyari yun. Ngayon, ang pananahan ng Espiritu Santo is not a literal bodily indwelling of the Holy Spirit. Hindi na itinuto ng Banal na Kasulatan. Bakit kanyo? Paano ba nananahan ng Ama at ang Anak sa atin? Yan din ang parehong paraan ng Espiritu Santo na nananahan sa atin. Tandaan nyo, ang Ama ay Diyos. Ang ating Panginoon ay Diyos. Ang Espiritu Santo ay Diyos. So, ang kailang pananahan sa mga Kristiyano ay nananahan sa parehong paraan. For instance, nung binasa natin kanina, ang si Kristo sa Efeso chapter 3 verse 17, si Kristo nananahan sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya. Di ba? Bulitin po natin wasahin niya, no? Para mabigyan natin ng emphasis. That Christ may dwell in your hearts through faith, that you being rooted and grounded in love. Ganyan. That Christ may dwell in your hearts through faith. So si Kristo nananahan sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero paano ba tayo sumasampalataya? Tayo sumasampalataya sa pamamagitan ng salita ng Diyos.
Yung sa Romans 10:17, pagka tayo po'y naniwala at sumunod sa mga salita ni Kristo, si Kristo nananahan sa atin. Kung tayo po'y sumasampalataya at sumunod sa mga salita ng Panginoon, meron tayong pakikisama sa Kanya. We have fellowship with Him. Dito sa Romans 10:17, faith comes by hearing and hearing by the word of God or by the word of Christ. Depende sa alin. It doesn't matter kasi ang salita ng Diyos, siya rin ang salita ng Kristo, siya rin ang salita ng Espiritu Santo. Tandaan po natin yun. No, sa John chapter 16, maalala po natin, sa verse 17, ang ipapahayag ng Espiritu Santo ay ang mga bagay na kanyang maririnig. Dito sa John 16 verse 30. However, when He, the Spirit of truth, has come, He will guide you into all truth. For He will not speak on His own authority, but whatever He hears, He will speak, and He will tell you things to come. In other words, siya nagpayag ng katotohanan sa atin. So yun ang mga salitang binabasa natin ngayon. Iyan ang mga salitang nakasulat sa Bagong Tipan. Ang mga salitang ipinahayag ng Espiritu Santo. So pag si Kristo nananahan sa atin sa pamagitan ng pananampalataya, kapag tayo ay nakinig sa salita ng Kristo, salita ng Diyos, o salita ng Espiritu Santo, at tayo naniwala, si Kristo nananahan sa atin kanya. Halimbawa, ang Ama at ang Anak ay nananahan sa atin kung tayo po ay mananatili sa aral ni Kristo, dun sa 2 John 9, di ba? Ulitin po natin basahin para mag-practice tayo magbasa. Basahin po 2 John 9, itong ating mababasa. Whoever transgresses or goes forward, goes ahead, and does not abide in the doctrine of Christ, does not have God. He who abides in the doctrine of Christ is both the Father and the Son. Pag nananatili tayo sa aral ni Kristo, ang Ama at ang Anak ay nananahan sa atin. In a literal sense? Hindi. Kapag tayo nananahan sa aral ni Kristo. So dito natin makikita mamaya, palilibag natin, anong ibig sabihin no? Na ang Ama at ang Anak ay nananahan sa atin. Kung tayo po'y mananatili sa aral ni Kristo. So, doon din ang paraan ng Espiritu Santo na nananahan sa atin. Kapag pagka tayo naniwala at sumunod sa mga salitang ipinahayag ng Espiritu Santo na nakasulat sa Biblia, siya'y nananahan sa atin. Sabihin, kung hindi pinahayag ng Espiritu Santo ang katotohanan, ayon sa sinabi ng ating Panginoon sa John chapter 16 verse 13, wala rin tayong pagkakataon na sumampalataya at sumunod, di ba? So kapag tayo ay naniwala at sumunod sa mga salitang katotohanan ng ipinahayag ng Espiritu Santo, na siya ngayon nakasulat sa ating mga Biblia, sa Bagong Tipan, yun ang parang siya nananahan sa atin. Patahan po natin, ang instrumento na ginagamit ng Espiritu Santo ay ang salita ng Diyos. Dito po sa Ephesians 6:17. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Pag sinabi natin sword, yan ang ginagamit ng Espiritu Santo na panlaban sa anumang angin ng kamalian o kasinungalingan sa spiritual na realms, in the spiritual realm, sa langan ng pananampalataya. Ang ginagamit niya ay ang salita ng Diyos, which is the sword of the Spirit. Anong po sa panatime, nagkaroon tayo ng magazine na aking inedit, The Sword and Shield. So makikita natin, paano po yun? Tingnan sa Ephesians 5:8, Colossians 3:16, ano po? At saka Ephesians 5:18-19, these are parallel verses. So, parehong mga talata. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Sabi niya, let the word of Christ dwell in you richly.
Pero dito sa Ephesians 5:18, kanya, and do not be drunk with wine, in which is dissipation, but be filled with the Spirit, speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. In other words, pagkasalita ng Kristo na nananahan sa atin, tayo po ay we are filled with the Spirit. Ang Espiritu Santo ay nananahan sa atin, kanya. Kung ang salita ng Kristo ay nananahan sa atin. Pagkasalita ng Kristo na nananahan sa atin, in other words, pag tayo po ay naniniwala at sumusunod sa ni Kristo, ang Espiritu Santo ay nananahan sa atin. We are filled with the Spirit. Hindi ito sa literal na paraan. Malim obvious po ito, mga kapatid. Dito sa Galatians 5:16, sabi, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. For the flesh lusts against the Spirit, and the Spirit against the flesh. And these are contrary to one another, so that you do not do the things that you wish. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Paano tayo pinapatubay ng Espiritu Santo? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Yun ang tabak ng Espiritu. Yun ang gagamitin niya upang tayo patnubayan niya sa pamamagitan ng kanyang salita. So if we are filled with the Holy Spirit, we are filled with the words of Christ, which the Holy Spirit revealed. So pagka tayo po'y puno ng Espiritu, dahil tayo punong-puno, tayo naniniwala at sumusunod sa aral ng ating Panginoon. So when we believe and obey the words revealed by the Spirit, that is how the Holy Spirit dwells. Then we have fellowship with the Holy Spirit. Kapag sinabing ang nananahan sa amin ni Kristo ay nandun sa kanyang ama at ang anak, we have fellowship with the Father and the Son. Kung tayo po'y lumalakad sa aral ni Kristo, meron tayong pakikisama sa Ama at sa Anak. Kapag tayo sumusunod sa salita ni Kristo, tayo may pakikisama sa Espiritu Santo. Bakit? Sapagkat tayo naniniwala at sumusunod sa mga bagay na ipinapahayag ng Espiritu Santo. Katulad din tayo mismo, mga tamang Kristiyano, when we obey the words of truth, then we can fellowship with one another. Pag tayo po ay pinapatubay ng salita ng Kristo, tayo po ay may pakikisama sa isa't isa. So, ibig sabihin, lumiliwanag po sa ating pag-aaral, kapag tayo sumusunod sa salita na ipinahayag ng Espiritu Santo, meron tayong pakikisama sa Espiritu Santo. Then the Holy Spirit dwells in us. In other words, dwelling means having fellowship. Meron tayong pakikisama sa Espiritu Santo, meron tayong pakikisama sa anak at sa ama. Dahil tayo sumusunod sa kanilang kalooban na ipinahayag ng Espiritu Santo. So, dito po sa 1 John chapter 1 verse 5, this is the message which we have heard from him and declare to you, that God is light and in him is no darkness at all. If we say that we have fellowship with him and walk in darkness, we lie and do not practice the truth. Ano ba yung katotohanan? Ito ang pinahayag ng Espiritu Santo sa John chapter 16 verse 13. But if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, his Son, cleanses us from all sin. Paano tayo mayroong pakikisama sa Diyos? When we walk in the light, when we walk in the truth, meron tayong pakikisama sa Kanya. Siya'y nananahan sa atin. So, sabihin, pag tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos, meron tayong pakikisama sa Diyos. We have fellowship with God. So, ganoon ang ibig sabihin ng Espiritu Santo na nananahan sa atin. Pag sumusunod tayo at naniniwala sa mga salitang ipinahayag ng Espiritu Santo, then the Spirit dwells in us. Meron siyang pakikisama sa atin. Kasimple lang. Hindi totoo siya'y nananahan sa ating katawan. Anong gagawin niya sa ating katawan? Anong gagawin niya? Anong purpose niya? Ba't nandito siya sa ating katawan? Isipin po natin, kapag ang Espiritu Santo nasa ating katawan, hindi ka na magkakasala. Nasa yung Espiritu Santo, nasa katawan mo eh. Ngayon, tignan po natin. Lumusong pa tayo ng konti. Sinasabi, hindi yan kanya. Kaya ang Espiritu Santo yung nananahan sa atin sapagkat ang ating katawan ay templo ng Espiritu Santo kanya. Sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19, yun din po ang pananaw ni T.W. Brett at ibang mga kapatid
na naniniwala sa literal bodily dwelling of the Holy Spirit. Dahil tayo lang po ay temple, ang ating katawan ay temple ng Espiritu Santo. We have to understand what temple means. So, ito yung ating paliliwanag. 16 verse 19, o hindi ba niyo nalalaman ng inyong katawan ay temple ng Espiritu Santo na nasa inyo? Na tinanggap ninyo mula sa Diyos at kayo di sa inyong sarili? Ang dating katawan ay templo ng Espiritu Santo. Yung templo sa Jerusalem, yan ang templo ng Diyos sa Old Testament. Ang Diyos ba'y nananahan sa templong yun? Meron bang pagkakataon ng Diyos ay nandoon? Wala. Sapagkat ang Diyos ay nasa langit. Dito sa Psalm 115 verse 3, habang nakatayo yung templo sa Jerusalem, ang Diyos ay nasa langit. But our God is in heaven. He does whatever He pleases. Nasaan ang Diyos? Habang nakatayo yung templo sa Jerusalem, siya nasa langit. Maliwanag po na sinasabi ni Pablo sa Acts chapter 17 verse 24 hanggang verse 25 na ang Diyos ay hindi nananahan sa templong ginawa ng mga kamay ng tao. So wala siya sa Jerusalem. Wala sa templo sa Jerusalem. Sino magawa nun? Ginawa yun sa kamay ni Moises, di ba? So yun ay ginawa sa kamay ng tao. Hindi nananahan ng Diyos doon. Ang Diyos ay nasa kanyang templo sa langit. Tingnan ninyo sa Acts 17, 24, 25. God who made the world and everything in it, since He is the Lord of heaven and earth, does not dwell in temples made with hands. Nor is He worshipped with men's hands as though He needed anything, since He gives to all life, breath, and all things. So hindi siya nananahan sa templong ginawa ng mga kamay ng tao. So wala siya sa templo sa Jerusalem. Yan ang point natin. Nung utusan po ng Diyos si Solomon, naigawa siya ng templo dahil hindi kayang gawin ni David dahil siya tao ng digmaan kanya. Wala siyang panahon gawa ng templo. Ang kanyang anak ng Solomon ang gawa ng templo. Sa 1 Kings chapter 8 verse 27, but will God indeed dwell on the earth? Behold, heaven and the heaven of heavens cannot contain you. How much less this temple which I have built? Sabihin, hindi nananahan ang Diyos sa templong ginawa ni Solomon. Dahil kanya, ang langit at ang langit na mga langit kanya, hindi ka kasya doon, kanya. Paano ka magkakasya sa templong ginawa ko para sa iyo, kanya? So, the temple of God in Jerusalem was not the place where God dwelt. Ang Diyos ay nananahan sa langit. So, anong layunin ng templo? It is the place that is holy, separated by God, for His people to worship and fellowship with God. Ang lugar ng templo ang inihiwalay ng Diyos na lugar para ang bayan ng Israel ay doon sila maglingkod at sumamba sa Diyos. Yun ang purpose ng templo. They have fellowship with God. Ngayon din po ang templo ng ating katawan. Kung hindi nananahan ng Espiritu Santo sa ating katawan. Dito po sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19, or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your own? Pag tayo naging Kristiyano, tayo binili ng halaga yung dugo ng ating Panginoon. Nung tayo naging mga Kristiyano, ang ating mga katawan ay inihiwalay ng Diyos upang gamitin natin sa paglilingkod sa Diyos. Kaya nga ang ating katawan ay templo ng Diyos. Ito'y hiniwalay para gamitin natin sa paglilingkod sa Diyos, kanya. At hindi ibig sabihin ng Espiritu Santo ay literal nananahan sa atin. Pansinin nyo, kung ang si Kristo nananahan sa atin sa pamagitan ng pananampalataya, gayon din ang Ama. At kung ang Espiritu Santo ay literal nananahan sa bawat Kristiyano, pinaghiwa-hiwalay natin ang Espiritu Santo, di ba? Imposible yun. Hindi siya pwedeng paghiwa-hiwalayin. Sapagkat siya isang persona. Pag sinabi natin ang Diyos ay nasa lahat ng lugar, God is not literally in every place. Kundi ang kanyang presensya ay mararamdam mo sa bawat lugar. Makikita mo mararamdam mo kanyang kapangyarihan kanya. Pero wala siya sa bawat lugar. Kasi nasa langit. Geographically, ang Diyos ay nasa langit.
Kahit ang Panginoong Hesus nasa langit. Kahit ang Espiritu Santo ay nasa langit. Wala sila sa lupa. So, hindi sila literal na nananahan sa bawat Kristiyano. Question. Kung ang Espiritu Santo ay literal na nananahan sa Kristiyano, anong ginagawa niya? Hindi mo magandang tanong yun. Anong ginagawa niya? Para makontrol siya, makontrol niya yung tao na huwag magkasala? Hindi. Hindi. Sa 1 Corinthians chapter 9, verse 27, but I discipline my body. Sinong I? Si Pablo. And bring it into subjection, lest when I have preached to others, I myself should become disqualified. So, paano kinokontrol ni Pablo na huwag magkasala? Kinokontrol niya sarili niya. Si Pablo mismo kumokontrol sa sarili niya. So, hindi niya kailangan ng Espiritu Santo, di ba? Para manahan sa kanya, para makontrol sarili niya. So, Romans chapter 12, verse, so paano nagbabago yung kaisipan? Binabago ba ng Espiritu Santo na nananahan sa ating katawan ang ating kaisipan? Katulad ng sinasabi ng mga Calvinist, hindi, ikaw mismo nagbabago sa iyong kaisipan. Dito sa Romans chapter 12, verse 2. And do not be conformed to this world. Sino? Ikaw. But be transformed by the renewing of your mind. Sino magbabago na yung kaisipan? Ikaw. That you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Paano mo babaguhin na yung kaisipan? Sa pamagitan ng salita ng Diyos. Hindi pagsangayon sa mga bagay sa sanglibutang ito. Di ba? Hindi ang Espiritu Santo. So, Ephesians 4 verse 23. And be renewed in the spirit of your mind, that you put on the new man which was created according to God in true righteousness and holiness. Ikaw ang magbabago sa iyong kaisipan. Yun ang dahilan ba't sumampalataya ka. Na sumampalataya ka at nalaman mo yung katotohanan, binabago mo yung kaisipan. Hindi ang Espiritu Santo nagbabago na yung kaisipan. Ikaw mismo. E kung nananahan sa iyong Espiritu Santo, gagawin niya. Di ba? At hindi rin ang Espiritu Santo ang nagiging dahilan para tayo sumampalataya. Hindi. It doesn't cause anyone to believe. Tayo sumasampalataya kapag napakinggan natin ang salita ni Kristo na ipinag ng Espiritu Santo at tayo naniwala. Then, sumasampalataya tayo. Ang mismong taong sumasampalataya at hindi Espiritu Santo ang nagiging dahilan para sumampalataya siya. Ikaw mismo ang sasampalataya. Ikaw mismo nagbabago sa iyong sarili sa pamagitan ng pagbabago na iyong kaisipan sa pamagitan ng salita ng Diyos. Yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. Yun pong irresistible grace na tinuturo ng Calvinist. Tinuturo nila na pag dumapo sa Espiritu Santo, hindi mo siya malalabanan. You cannot resist the Holy Spirit. At yung biyaya na dala niya. Ano yung biyaya na dala niya? Na ikaw ay makapanampalataya. Sabihin, kung hindi dadako sa Espiritu Santo at mananahan sa iyong katawan, hindi ka maaaring sumampalataya. Kinakailangan mo nang dumapo sa ang Espiritu Santo para sumampalataya ka. Yun ang turo ng Calvinist. It is based on personal predestination doctrine. Ang ibig sabihin ng Diyos ayon sa kanyang kalooban na hindi maaaring baguhin. Bago pa nilalang siyang limutan, ay tinakda niya ang bilang at pangalan ng mga tao na maliligtas at bilang at pangalan ng mga tao hindi maliligtas kanya. So in other words, meron siyang itinakdang taong maliligtas. Dahil tinakda niya yung mga tao niya na maliligtas, kinakailangan niyang iligtas. Kaya ang gagawin niya, ipapadala niya Espiritu Santo ayon sa turo ng mga Calvinists, hindi ayon sa turo ng Biblia. Isusugo niya ang Espiritu Santo sa isang taong itinakdang maliligtas upang yung tao niya ay sumampalataya kahit labag sa kanyang kalooban. Hindi naman niya kalobang sumampalataya. Kasi siya nakapanampalataya dahil dumating sa kanyang Espiritu Santo at di niya malalabanan yon. Kaya irresistible grace. He cannot resist the Holy Spirit. So, ang ibig sabihin ng katuruan po ng Calvinist, ang tao ay walang free will. Hindi kayo maliligtas kahit labag sa iyong kalooban. Dahil kinakailangan kaligtas ng Diyos. Bakit? Dahil tinakdakan niyang maliligtas. Kaya hindi po natin maunawaan itong turong nila, maluloko tayo, madadaya po tayo sa ganung maling aral. But man has free will. Meron tayong kalayaang pumili para sa ating mga sarili. Hindi tayo pinipilit ng Diyos. Hindi tayo kailan pinipilit ng Diyos.
Kaya naliligtas tayo pag pinili nating maligtas. Tandaan po natin ang tao nilalang ayon sa larawan ng Diyos. Ang Diyos ay mayroong free will. Ito na binasa natin sa Psalm 115 verse 3. But our God is in heaven. He does whatever He pleases. We are created in the image of God, so we have free will. So meron tayong free will. Hindi tayo pipilitin ng Diyos. Hindi totoo na meron siyang tinakdang maliligtas at di maliligtas. Ang katunayan ng kalooban ng Diyos, gusto niya lahat ng mga tayo maliligtas. Kaya lang, dahil ang tao po may free will, hindi niya pipilitin. Pero sasagutin mo yon sa araw ng paghuhukom pag nireject mo ang kalooban ng Diyos. Dahil pinili mo na huwag maligtas. Sa 1 Timothy chapter 2 verse 3 and 4, for this is good and acceptable in the sight of God our Savior, who desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. Gusto niya tao lahat maligtas eh. Ayaw niya sino mang tayo mapahamak. Tulad po na sinasabi sa 2 Peter chapter 3 verse 9. Basahin po natin. 2 Peter 3:9. The Lord is slack concerning His promise, as some count slackness, but is long-suffering toward us, not willing that any should perish, but all should come to repentance. Gusto nila lahat magsisit, mabalik sa Diyos. So, paano sasabihin natin may tinakda siyang maliligtas at tinakda siyang hindi maliligtas? Pagka gano'n ng Diyos, hindi matuwid. Meron siyang kinikilingan, di ba? Pero hindi totoo yun. Ang Espiritu Santo can be resisted. Ang sabi naman Calvinist, you cannot resist the grace of God through the Holy Spirit. You cannot resist the Holy Spirit. But the Bible says you can resist the Holy Spirit. Dito po sa Ephesians 4, hindi lang po natin talat, verse 17 po yata. Do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you are sealed for the day of redemption. Ganyan. Paano mo pinipigati ang Espiritu Santo? When you rebel against Him. Dito po sa Isaiah chapter 63 verse 10. But they rebelled and grieved His Holy Spirit. Therefore, He turned Himself to become their enemy, fought against them. Pag nilalabanan mo ang Espiritu Santo, then you rebel against Him. Katulad ng bansang Israel. Acts chapter 7 verse 51. You stiff-necked and uncircumcised in heart and ears. You always resist the Holy Spirit as your fathers did, so do you. Kung sasabihin nila, you can't resist the Holy Spirit, you can resist the Holy Spirit. So mali sinasabi ng mga Calvinist, di ba? So hindi siya nananahan sa ating katawan. Ang Espiritu Santo nananahan sa atin, at ang Espiritu Santo nasa atin, kapag tayo sumusunod, tayo naniniwala at sumusunod sa mga salitang ipinahayag ng Espiritu Santo. That's how the Holy Spirit dwells in us. Pag tayo sumusunod, naniniwala at sumusunod sa mga salitang ipinahayag ng Espiritu Santo, then the Holy Spirit dwells in us in the sense that the Holy Spirit has fellowship with us. Katulad din ng Ama at ang Anak, pag tayo nananahan ni Kristo, then we have both the Father and the Son. We have fellowship with the Father and the Son. Doon sa John chapter 17, the Father and the Son has fellowship with one another. Bakit? Isa lang ang pinaniniwalaan nila eh. Yun sa John chapter 17, basahin natin. Ano po? Verse 21. That they may all be one, as you, Father, are in me and I in you. That they also may be one in us, that the world may believe that you sent me. Paano sila magkakaisa? Sa pamamagitan ng salitang ipinangaral ng mga apostol. I do not pray for this alone, but also for those who will believe in their words. That they may all be one, as you, Father, are in me and I in you. And that they also may be one in us, that the world may believe that you sent me. So ito sa pamamagitan ng paniniwala sa salita ng Diyos. Kaya pag tayo naniniwala sa salita ng Diyos na ipinag ng Espiritu Santo, then we have fellowship with God. We have fellowship with the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kaya po ini-emphasize in the dwelling of the Holy Spirit dahil siya nagpahayag ng katotohanan. Ang Espiritu Santo ay nasa atin kapag tayo naniniwala at sumusunod sa mga salitang ipinahayag niya sa atin. Pero wala siya sa ating katawan. Siya nasa ating kaisipan.
Kaya, the Holy Spirit who is in you, kanya nasa ating kaisipan. Pag tayo sumusunod sa mga salitang ipinahayag ng Espiritu Santo, when we are filled with the words of Christ, we are filled with the Holy Spirit. Pero hindi siya naninirahan sa atin sa literal na paraan. Walang ganoon. Kapag ang Espiritu sa atin nananahan sa atin, meron tayong dalawang Espiritu. Ang Espiritu natin at ang Espiritu Santo. Sino ngayon ang masusunod doon? Hindi pwede yan. That's incarnation. Para tayo magiging Diyos. Na si Kristo nananahan sa isang katamang ininandaan ng Ama, hindi ba ganun ang Panginoon? Hindi magiging ganun din tayo. Hindi ganun ang ibig sabihin ng dwelling of the Holy Spirit. Kailanman hindi. The Holy Spirit always operates through the Word of God. Yun ang makikita natin. Yan ang ginagawin niya. Pag tayo nabuhay ng ipinanganak na muli, sa paanong paraan? Dito sa John chapter 3, basahin natin. Anong ibig sabihin, we are born of water and the Spirit? Ito mga Pentecostal, sabi nila, yan ay dalang bautismo yan. Yung isa ay bautismo sa tubig, yung isa ay bautismo sa Espiritu Santo. Hindi totoo yun. Sa John 3 verse 3 and verse 5, Jesus answered and said to him, most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus said to him, how can a man be born when he is old? Can he enter a second time into his mother's womb and be born? Jesus answered, most assuredly I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter, sabi ng Amerikano, the kingdom of God. He cannot enter the kingdom of God. Ano ibig sabihin ng Spirit? Siya ba'y nanaan sa atin? Literal, hindi. Kapag tayo naniwala sa salita ng Diyos. Dito sa 1 Peter chapter 1, may liwanag po. Pwedeng nagpapaliwanag ang Biblia sa sarili niya. Sa 1 Peter chapter 1, dito po sa verse 22, verse 23, since you have purified your souls in obeying the truth through the Spirit, in sincere love of the brethren, love one another fervently with a pure heart, having been born again, not of corruptible seed, but incorruptible, through the word of God which lives and abides forever. So, paano tayo naipanak na muli? Nang itinuro sa atin ang salita ng Diyos sa salita ng Espiritu, at nang tayo sumampalataya, tayo nabautismohan, di ba? So, ano ibig sabihin, born of Spirit? Pag tayo sumampalataya sa Spirit, sa salita ng Diyos, na ipinahayag ng Espiritu Santo. Yun ang gawalagan nun. At pagka tayo naipanak sa tubig, tayo nabautismohan, tayo naipanak na muli. So, ang Espiritu Santo always operates through the Word of God. Yan ang makikita natin dyan, mga kapatid. Pero bilang panghuli, conclusion, siyempre, kailangan din po tayong matapos sa ating pag-aaral. The Spirit dwells in us when we allow the Word of God to rule our lives. Pagpapinili natin ang salita ng Diyos ang mamuno sa ating mga buhay, yan ang ibig sabihin ng Espiritu Santo na nananahan sa atin. The Spirit of God dwells in us when we submit our lives to the rule of Jesus Christ. Diyos siya nananahan sa atin. Kaya nga sabi niya, kung Espiritu sa atin ay wala sa iyo, hindi ka kay Kristo kanya. Bakit? Hindi mo pinababayad ang sarili mo na magpailalim sa salita ng Diyos na ipinag ng Espiritu Santo. So, hindi nagsasabi si Pablo something that is mystical in dwelling of the Holy Spirit. Hindi totoo yun. Ito isipin natin. If the Holy Spirit operates in our decisions beyond the Scriptures, kung Espiritu Santo ay gumagawa labas sa kasulatan, sinananahan siya sa atin, hindi natin kailangan ng kasulatan para malaman natin ang kalooban ng Diyos. Magsasabihin sa atin ng Espiritu Santo kasi nananahan siya sa atin. Kung sinasabi ng Espiritu kung anong gagawin natin, ang Scriptures ay wala siyang kalaga. Hindi siya pwede magpasakdal sa atin. Pero paano ang pagsasakdal ng Espiritu Santo? Sa pamagitan ng salita ng Diyos. Sa 2 Timothy chapter 3, 16-17,
Basahin po natin ito ang ating mababasa. 2 Timothy chapter 3:16-17. Hindi ba ito ating mababasa? All scriptures given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Yan ang paraan ng Espiritu Santo sa pamagitan ng salita ng Diyos. Kung hindi tinuturo kailanman ng Espiritu Santo ng isang sumasampalatay ay makinig sa anong sinasabi sa atin sa loob ng ating katawan ng Espiritu Santo, hindi totoo yan. Ang lahat ng kasagutan, ang lahat ng impormasyon na kailangan natin malaman para tayo maligtas ay pinag ng Espiritu Santo at naisulat kayo. So yun po, may katotohanan siya, dwelling of the Holy Spirit. Kapag bodily, literal dwelling yan, ang kasalanan literal na nananahan sa'yo. Ay kasalitaan ng Panginoon, literal na nananahan sa'yo. Ang Amay, literal na nananahan sa'yo. Ang si Kristo, literal na nananahan sa'yo. Di ba? Lahat na nananahan sa atin eh. Pero hindi sila nananahan sa literal na paraan. Ang kasalanan na nananahan sa atin where we let ourselves be influenced by sin. Pag ang ating kaisipan ay nakatuon sa mga bagay na kasalanan. Nananahan ng kasalanan sa atin. When we allow our minds to dwell on the words of Christ revealed by the Holy Spirit, then the Spirit of Christ dwells in us. Yun ang paraan ng pananaan ng Espiritu Santo sa atin. Pero siya nasa langit. Wala sa ating katawan. So ito po ang ating pag-aaral po sa gabing ito. Sana po ay nakatulong ang ating pag-aaral na ito para maunawaan po natin ang mga bagay na ito. Alright. Tingnan po natin ang mga kapatid. May mga bumabati na po. Nandito po sa tingnan natin. Dito. Wala tayong nakita maksulat na bumati dito. Doon po sa hindi ko makita yung kabuuan eh. Wala, lalo na wala. Ito. Eleanor Ortiz, good evening mga kapatid watching. Jillian Lel, good evening. Earl Gabriel, good evening. Carlito Abelia, kumusta na igsoon Lord sa lunga among pagampo kanunay dihan niyo permi. Salamat naman Brad, nagang salamat. J. Chris Yanel, good evening po. Sorry po, hindi ko mabigkas na maayos yung apelido ng kapatid. Noel Tanyalas, good evening po sa inyong lahat watching from Cavite. Sherman Alfonso, is Armageddon real? Mamaya sagutin natin. Ibanya Senior Sani, greetings of blessed evening to all of us watching you, dear elder brother in Christ, yun Kamiling Tarlac. Dion Bautista, good evening. What is your take on Shoko Shinbutsu? Hindi ko maalam kung ano yan eh. Did the monks really obtain immortality through meditation? Rafael Ortiz, good evening po. Lady Torlicia na ibang Arabi, katakayang kapsab, siya magandang gabi sa lahat mga kapatid. Yan. Tapos mayroon pong tanong, titignan po natin. Jojo Ocampo, good evening. Unahin po natin si Brother Nito. Brother Rodi, ano ibig sabihin ng blasphemy of the Holy Spirit? Ang salitang blasphemy, parang slander po yan, kaya naninilang puri, ganyan. Pag blasphemy against the Holy Spirit, nilalabanan natin ang Espiritu Santo. Nilalabanan natin ang salita na ipinahayag ng Espiritu Santo. Kaya nga po, pagka tayo po lumaban sa Espiritu Santo, hindi ka na maliligtas. Pag nagkasala ka sa Panginoon, pwede ka pa rin maligtas sa pamamagitan ng mga salitang ipinahayag ng Espiritu Santo pag tayo ay sumunod at sumampalataya sumunod. Pero pag ikaw mismo, sinalabanan ng mga salitang ipinahayag ng Espiritu Santo, paano ka maliligtas? So pag blasphemy against the Holy Spirit, pag nilalabanan natin ang Espiritu Santo, when we resist the words revealed by the Holy Spirit, hindi ka na maliligtas. Paano ka maliligtas? Ang kaligtasan po natin ay sa pamagitan ng mga salitang ipinahayag ng Espiritu Santo. Ang ibig sabihin,
Paano naligtas yung mga taong pinako sa krus ng ating Panginoon? Sa pamagitan ng mga salitang ipinang Espiritu Santo. Nung nangaral po ang mga apostles sa Acts chapter 2, they were inspired by the Holy Spirit. Ang mga salitang sinasabi nila at pinangaral, hindi galing sa kailang sariling kaisipan, kundi sila inudyukan ng Espiritu Santo. Ang mga salitang sa ipinagi ng kailang bibig ay mga salitang galing sa Espiritu Santo. Kaya pag nilabanan mo yung sinasabi ng mga apostol na galing sa Espiritu Santo, you are blaspheming against the Holy Spirit. Paano ka maliligtas? So, ano ibig sabihin ng blasphemy against the Holy Spirit? Maraming salamat po, Brother Nito. Is Armageddon real? The Valley of Megiddo, totoong lugar yun. But the Battle of Armageddon, hindi yun literal na labanan. Yun ay labanan sa pamagitan ng mabuti at masama sa panahon na pinag-usig ng Roman Empire ng mga Kristiyano sa panahon na yun. Pero hindi yung literal na Armageddon na tinuturo ng mga premillennialists na magkakaroon na ng physical na ukbo ang ating Panginoon, nalalabahan niya ang ukbo ng kasamaan. Walang gano'n. Dito totoo yun. Wala pong tinuturong gano'n ang balak sulatan. Pero yung talong dito yung pangalawa, hindi ko alam yan. What is your take on Shokushin Butsu? Hindi ko alam yan. I'm sorry, hindi ko alam yan. Galing ko lang nabasa yan eh. Did the monks really obtain immortality through meditation? Hindi, no. You can obtain immortality or eternal life in heaven if you believe and obey in the gospel. Yun lang. Pero hindi sa pamagitan ng ganawa ng mga monk. Ang mga monk kasi parang nagkaroon po siya ng yung mga monk. Pinapahirapan nila yung kanilang magkatawan. They deprive themselves of the desires of the flesh. Kaya hindi siya nag-aasawa, etc., etc. Pero hindi na sinasabi ng paraan ng Biblia para tayo maligtas. Ang kaparaan ng kaligtas sa pamagitan ng Ebanghelyo. Hindi sa pamagitan kung ano man po yung Shokushin Butsu na yun. Hindi siya ganun paraan. Siguro Buddhist yung sinasabi ni Sherman Alfonso rito. Parang salitang, hindi ko alam, Japanese yun, no? Chinese. Baka Buddhism yan na makita natin. So, wala lang pong mga tanong. Okay, salamat sa mga panalangin, sa mga pagbati, at sa mga tanong. Ay, meron pa. Meron pa pala. Outside ng topic, pwede bang gawin ng Christian na ang yearly na Thanksgiving kagaya ngayon na laging ginagawa sa US? Hindi ko siya maintindihan bakit ginagawa yan. Kung pwede saan sa Biblia dapat i-celebrate din natin ang Thanksgiving. Alam mo yung mga kapatid, yung Thanksgiving sa US, hindi yung religious celebration. Bagamat nagpapasalamat sila sa Diyos, pero hindi yung religious celebration, hindi yung sineselebrate ng Churches of Christ. Yun sineselebrate ng mga Christian bilang mga tao. Nagpapasalamat sila generally sa Diyos dahil sa mga biyaya na binibigay sa kanilang Diyos bilang isang bansa. Actually, parang nagsimula yan sa pagpapasalamat sa magandang harvest ng mga magsasaka noong unang panahon. So, yun ang Thanksgiving sa US. Ngayon, kung ang Thanksgiving na binabanggit ni Brother Domingo ay yung Thanksgiving na ginagawa ng mga kapatid every year, halimbawa, at meron silang special Thanksgiving service na sila'y kumakain o nagkakaroon ng iba-ibang bagay na ginagawa, wala sa Biblia. Ang pagpapasalamat na sa Biblia ay sa pamamagitan ng panalangin. Hindi sa pamamagitan ng social activities, gawa ng pagkain, minsan mayroon drama celebration. Yung sinasabi ko, may evidence mo ako ha. Hindi ako nagchichismis, hindi po marites. Hindi totoo sa Biblia. Kasi tingin ko kasalanan yan eh. Bakit ka gagawa ng mga bagay hindi pinag-utos ng Diyos? Ang pagpapasalamat sa Diyos ay sa pamamagitan ng panalangin. Nagpapasalamat tayo, nakikipag-usap tayo sa Diyos, tayo nananalangin, nagpapasalamat tayo. Yun ang sinasabi sa Biblia. Bakit tayo nagdaragdag sa sinasabi ng Biblia? Sina-challenge ko po yung gumagawa niya. Lumabas kayo, pag-usapan natin. Dahil may mga gumagawa niyan eh. Sabi ko nga, mayroon akong evidence. Lumabas kayo, mantag kayo, pagtanggol nyo ang inyong paniniwala, instead na dinideny nyo, hindi namin ginagawa. Pero meron mga pictures sa internet na ginagawa nila. At meron pang Charles Anniversary Service na nakalagay doon sa PowerPoint. Sasabihin nila, hindi na ginagawa.
Hindi nila ginagawa. Hindi ba parang pagsisinungaling din gano'n? Diba makikita na sa Colossians chapter 3, verse 7, titignan niyo yung sinasabi ni Pablo. Paano tayo nagpapasalamat? And whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord, giving thanks to God the Father through Him. Yun ang pagpapasalamat natin sa Diyos. Hindi yung pinagagawa nilang gano'n. Thanksgiving, tas ginagawa na every year, usually, yung Thanksgiving nila, yung anniversary ng local church, kung kailan saan nagsimula. Meron pa nga yung basagan ng yung banga nakita namin sa picture Tapos nilalike ng mga kapatid, at sinabi, church anniversary pictures. Ano yun? Saan natin mababasa sa liberal yun Pag liberal, wala, ginagawa natin yung bagay na wala sa Biblia, walang authority. Ako po, lalabanan po yan. Dahil alam ko wala sa Biblia. Unless mapatunayan ng gumagawa niyan na meron silang scriptural authority. Kaya dinideny nila Hindi naman ginagawa yan kaya. Tapos makita mo ginagawa nila, ano ba yan? Hindi man nila mapapasubalian yung mga sila mismo nag-post sa internet ng mga bagay na kailang ginagawa. Kung ginagawa nyo, mag-intuin na ninyo. Wala tayong scriptural authority dyan. Nilalaban natin ng mga liberal, ginagawa nila yan Ginalaban natin, denomination, ginagawa nila yan Tapos ginagawa rin natin isang bagay na walang scriptural authority. Tapos sasabihin natin tayong tunay na iglesia. Sabi nga ng mga Amerikano, come on. So, yun po makikita natin yan. Wala po sa Biblia yan. Ang pagpapasalamat sa panalangin. Kaya kung birthday mo, wala tayong pakialam doon. Wala namang kaunay sa pananampalatayang birthday mo, magpasalamat ka. O kaya, nakapasa ka sa board exams at nagkaroon ka nagbigay ka ng party sa bahay mo, wala tayong pakialam doon. Hindi naman sa pananampalataya yun Ngayon, Thanksgiving sa Amerika, walang kaunayan sa pananampalataya yun. In other words, walang Thanksgiving celebration ng mga Kristiyano sa kongregasyon. Ginagawa nila sa tahanan nila. Nagkakaroon silang usually traditional turkey dinner kanila. Yun ang masarap, yung turkey. Pero hindi yung religious celebration. Siguro, yun ang basihan nila. Yung Thanksgiving sa US. Nagtanong muna sila sa mga Amerikano kung ano ibig sabihin Bago nila ginaya sa maling paraan kung gano'n man ang kabasihan ng kailang pinaniniwala. Maraming salamat, Brother Domingo. Kung ginagawa ito na ninyo kasi kailangan natin patunayan na mga bawat bagay natin ginagawa ay meron tayong scriptural authority. Nagtuturo tayo ng direct command, approved apostolic example, necessary press, nasaan nyo? Kapag pinag-uusapan natin na yan. Ngayon ang masama doon, hindi natin pinag-uusapan ng anong masama. Pagka hindi, walang scriptural authority, masama yan. Hindi natin pwedeng gawin. Di ba? Salamat po sa tanong ni Brother Jimmy Domingo. Sabihin niyo, hindi ko po tatakbuhan yan. Lalo pagtatanggol ko ang aking paniniwala na mali ang ganyan. Yung church anniversary service na involve ang buong kongregasyon. Ano naging congregational activity yan? Meron mga nagbibigay ng justification. Tapos na yung worship. Wala tayong pakialam doon. Hindi natin sinasabing pagsamba nila yun. Kahit tapos na yung pagsamba, pag-involve yung kongregasyon pa rin yun. Kailangan pa rin natin ng scriptural authority kapag kongregasyon na involved. Nasaan ang scriptural authority? Kumakalat po yun Nakakatakot yan, parang virus. Nagkakaroon na po ng birthday celebration sa loob ng church buildings, birthday party sa loob ng church buildings. Nagkakaroon na rin po ng Thanksgiving sa mga bagong panganak ng mga bata na may mga ninong at ninang sa mga churches of Christ. Saan po natin nakuha yun? Ano yung scriptural authority po natin doon? Kaya ito na pang justification gawin natin dyan, di tatanggapin ng Diyos. Basically, yun ang galing sa tao. Kaya po, lumalayo po ko sa ganyan. Hindi ko po pinaniniwalaan. Ronald Molina, good evening po mga kapatid. Gandang gabi kapatid, si Billy Gripo. At sabi ni Brother Jimmy, salamat din kapatid.
Salamat din sa tanong mo, Brad. Sana pag-aralan mo yan. Kung ginagawa ninyo, at ganyan naman yung ginagawa, huwag na ninyong gawin. Kasi diyan nagsisimula ang pagkakamali. Yun nilalawak po yan pag pinabayaan natin. When the trumpet shall sound, and the dead shall arise, and the splendors immortal shall envelop the skies, when the angel of death shall no longer destroy, and the dead shall awaken in the morning of joy. In the morning of joy, in the morning of joy, we'll be gathered to glory. In the morning of joy, in the morning of joy, in the morning of joy, we'll be gathered to glory. In the morning of joy. When the King shall appear in his beauty on high, and shall summon his children to the courts of the sky, shall the cause of the Lord have been on your employ, that your soul may be spotless in the morning of joy. In the morning of joy, in the morning of joy, we'll be gathered to glory. In the morning of joy, in the morning of joy, in the morning of joy, we'll be gathered to glory. In the morning of joy, oh, the bliss of that morn, when our loved ones we meet, with the songs of the ransom we each other shall greet, singing praise to the Lamb through eternity's years, with the past all forgotten, with its sorrows and tears. In the morning of joy, in the morning of joy, we'll be gathered to glory. In the morning of joy, in the morning of joy, in the morning of joy, we'll be gathered to glory. In the morning of joy. Master, the tempest is raging, the billows are tossing high. The sky is o'ershadowed with blackness, no shelter or help is nigh. Carest thou not that we perish? How canst thou lie asleep, when each moment so madly is threatening the grave in the angry deep? The winds and the waves shall obey thy will. Peace, be still. Whether the wrath of the storm till sea, or demons or men or whatever it be, no waters can swallow the ship where lies the Master of ocean and earth and skies. They all shall sweetly obey thy will. Peace, be still. Peace, be still. They all shall sweetly obey thy will. Peace, peace, be still. Master, with anguish of spirit, I bow in my grief today. The depths of my sad heart are troubled. Awaken and save, I pray. Torrents of sin and of anguish sweep o'er my sinking soul. And I perish, dear Master. Oh, hasten and take control. The winds and the waves shall obey thy will. Peace, be still.
Whether the wrath of the storm till sea, or demons or men, or whatever it be, no waters can swallow the ship where lies the Master of ocean and earth and skies. They all shall sweetly obey thy will. Peace be still, peace be still. They all shall sweetly obey thy will. Peace, peace be still. Master, the terror is over, the elements sweetly rest. Her Son in the calm lake is mirror, and heaven's within my breast. Linger, O blessed Redeemer, leave me alone no more. And with joy I shall make the blessed harbor, and rest on the blissful shore. The winds and the waves shall obey thy will. Peace be still. Whether the wrath of the storm till sea, or demons or men, or whatever it be, no waters can swallow the ship where lies the Master of ocean and earth and skies. They all shall sweetly obey thy will. Peace be still, peace be still. They all shall sweetly obey thy will. Peace, peace be still. Magandang pasalamat po sa inyong pakikinig at panonood. Tayo po sama-samang nag-aaral po sa salita ng Diyos. So, ito pag-aaral po ito po. Ibig sabihin, kailangan din po natin siya liksikin. Pagka nakapakinig po tayo na nagtuturo, kung itinuturo niya ay tama o mali. At kung meron kayo may nakitang mali sa tinuturo, obligasyon sabihin doon sa nagturo para mapag-aralan niya at makita rin niya na baka siya ay may kamalian sa tinuturo niya. Ganun po ang espiritu ng pag-aaral. We are open-minded. Ang gusto lang nating tanggapin ay sinasabi ng panalaksulatan. It doesn't matter kung we are practicing it for years, decades. Kung makipatunayan natin mali, then we have to change. Kailangan tayong sumunod kung anong tama na sinasabi ng mga banal na kasulatan. So tayo po ay maghihiwalay pansamantala sa pamagitan po ng isang maikiling panalangin. Mga banal, kami po ay palaging nagpapasalamat sa buhay na inyong binigay sa amin, sa pangbibigay namin sa amin ng aming physical na mapangangailangan sa araw-araw. At higit sa lahat po sa pagbibigay sa amin ng espiritu na buhay sa pamagitan po ng aming Panginoon na iniwan po niyang kalalatihan sa langit, nagpakambaba, nakitulad po sa amin, at namatay siya sa krus, tiniis niya ang lahat ng kapigatihan para lang kami magkaroon ng pag-asa ng kaligtasan. Buong puso rin po kami nagpapasalamat sa banal na Espiritu na siyang nagpatnubay sa mga apostol sa buong katotohanan. Ito'y napatunayan, ito'y naisulat upang kami na dinatnan ng mga huling panahon ay malaman din po namin dakilang mensahe ng kaligtasan. O Diyos, kayo po ay humingi sa inyo ng kapangyarihan na sana po ang mga taong nakikinig sa mga salita, mabuksan nila ang kailangang kaisipan, tanggapin nila yung katotohanan, at sumunod sa iyong katotohanan para magkaroon din po siya ng kaligtasan. Idinadalayan po namin, O Diyos, sana'y mabantay namin ang aming kaisipan na nakatungo lamang sa inyong kalooban. Idinadalayan namin mga kapatid na nabubulagan ng mga maling paniniwala. Na sana buksan nila yung kailang kaisipan, magpumaba, buksan nila yung pahina ng iyong mga salita at makita nila kung ano yung katotohanan. Hindi po kami dapat ay nagiging dahilan na yung pakinabang o katanyagan o pangyarihan o Diyos. Kundi kami po ay tumatayo ayon po sa inyong kalooban. Alam po namin na dadanas kami ng kapigatihan, pagsubok dahil sa inyong pananampalataya. Naway kayo maging matatag at malakas sa pamamagitan ng kalakasan na ibinibigay sa amin sa pamamagitan ng iyong mga salita. O Diyos, sana po ay
Matagpuan po namin ang mga taong may bukas na isip, tatanggap sa inyong katotohanan, at patawarin niyo po kami sa mga pagkakamali naming nagagawa. At ang mga bagay pong ito ay ang dinadalangin sa dakilang Pangalan sa Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. So tayo po magkita, loobin ng Panginoon bukas ng gabi. Tayo muling mag-aral po ng salita ng Diyos. Kung meron po kayong paksa na gusto niyong pag-aralan po natin, i-message lang po niyo ko sa messenger at gagawin po natin ang lubos ng ating makakaya kung may turo natin ang katotohanan tungkol sa paksang yan. Sana po ay panalangin natin ang ating bansa na po na tayo manatiling mapayapa at tayo po ay pamahalahan ng kautusan na sabi nga po ng ating demokrasya, no one is above the law. Tayo po ay magpailalim sa batas ng ating pamahalaan maliban kung ito'y sumasalangsang sa kalooban ng Diyos. So, magandang gabi sa inyo lahat. Tayo po ay palaging manatili sa salita Diyos. Sabi po ng mga kapatid, magapanalangin tayo sa Diyos. Maraming salamat po. Good evening. Take care.